Sports Balita. 5-division world champion Nonito the Filipino Flash Donaire gustong makakuha ng rematch kay Cuban tormentor Guillermo Rigondo. SEA Games silver medalist Nestle Petesio ibinaling na ang atensyon sa nalalapit na pagsuntok sa Asian Women's Boxing Championship China. Alaska Aces unang pumutok sa PBA Governors Cup Semifinal Series kontra defending champion Pierrefood Star Hotshots. University of the East Red Warriors napili bilang kapalit ng UST Tigers sa Collegiate Conference ng Spikers Turf. Forward Draymond Green mananatili sa roster ng reigning NBA champion Golden State Warriors. 11th seed Carolina Pliskova laglag sa second round ng Wimbledon Tennis Open. Japan at USA para sa titulo ng FIFA Women's World Cup. At Italian rider Davide Apollonio pinatawan ng provisional suspension ng International Cycling Union o UCI. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis. Sama si Haji Camino. Maghahatid sa inyo ng pinakauling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, bagamat may paparating na laban, hindi naiwasan ni 5-division world champion Nonito the Filipino Flash Donaire na hamunin ng rematch si Cuban tormentor Guillermo Rigondo. Ito'y upang magkaroon umano siya ng tsansa na maibalik ang dating kinang ng kanyang boxing career. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Rematch kontra Cuban tormentor Guillermo Rigondo ang inaasinta ni Division World Champion Nonito Donaire Jr. bago matapos ang taon. Ito'y para mabigyan siya ng pagkakataon na maibalik ang dating estado bilang isang boxing superstar. Ayon kay Donaire, may mabigat na dahilan para bigyan siya ng return bout ni Rigondo. To them, it's going to be the money. The promoters and the network has to put up the money. You know, for me, I just want to fight and get that title. Noong 2013 ay naagaw ni Rigondo ang WBA Super Bantamweight belt mula kay Donaire matapos na magrehistro ang undefeated Cuban fighter ng 12-round unanimous win. Oh, definitely Rigondo, Santa Cruz. Those guys are the one that's gonna make their name go up again, and we want to fight those guys. That's our goal, is to be able to go up in the ring with them, and hopefully we can make it happen. Sa ngayon ay nasa kasagsagan ng training camp sa Ala Boxing Gym sa Cebu City si Donaire bilang preparasyon para sa tune-up bout kontra French rival Anthony Setol sa Hulyo 18. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa women's boxing, ibinaling na Nestle Petesio ang atensyon sa kanyang nalalapit na pagsuntok sa Asian Women's Boxing Championship sa China. Ito'y matapos na muli siyang magkasya sa silver medal finish sa nakalipas na SEA Games. May report si Miss Arian Malyare. Puspusan ng pag-iensayo ng mga Pinay pugilists para sa pagsuong sa hamon ng Asian Women's Boxing Championship sa China sa susunod na buwan. Ayon kay Bantamweight Nestle Petesio, bagong taktika ang ipapatupad nila sa training para sa Asian Slugfest na isang qualifying tournament para sa 2016 Rio Olympics. Sobrang importante po kasi sabi po ng mga coaches, sabi po ng officials ng awat na mas po qualifying sa Olympics na po. So, sobrang importante po. Pag hindi po kami naka-place dito sa Asian Championship, hindi po kami makakalaro sa World Championship. Samantala, hindi naman itinanggi ni Petesio na sumobra ang kanyang kumpiyansa, kaya't muli siyang nabigo na masungkit ang mailap na gintong medalya sa nakalipas sa Singapore SEA Games. Sobrang confidence na po ko sa sarili ko kasi alam ko kung kaya ko siya. Sinatalo ko na po sa dati, nakakasparan ko na po sa dati.
Wala po yung plan ko, wala po sa plano, wala po sa focus. Hindi naman po sila Coach Richel, si Coach Paula na para tutukan po kami lagi kung ano po yung kulang, kung paano po mag-adjust. Tsaka pati po yung psychology namin, motivation po namin, lahat po, andyan po sila na sumusuporta po sa amin po. Parang nag-focus po sila ngayon sa mental training po namin. Ito ang ikatlong sunod na silver medal finish ni Petesio sa SEA Games. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa professional basketball. Unang pumutok ang Alaska Aces sa semi-series kontra defending champion Star Hotshots sa PBA Governors Cup. Sa panguna ni import Romeo Travis na pumukol ng game-high 28 points, umani ang Alaska ng 97-91 come-from-behind win kontra Star kagabi upang hawakan nila ang 1-0 series lead. Narito ang report ni Ministria Arevalo ng Sports Radio 918. Hindi dapat sumobra ang respeto ng Alaska Aces sa defending PBA Governors Cup champion Purefood Star Hotshots. Ito ang inihayag ni Alaska Alex Compton, isang araw matapos na umani sila ng 97-91 come-from-behind win kontra Purefood Star sa Game 1 ng semifinals. Ayon kay Compton, dapat magpakita ng tapang ang kanyang mga players sa matchup kontra Purefood kung gusto umano nilang mapanatiling buhay ang kanilang tsansa na masungkit ang titulo ng season-ending tournament. Sa ilalim ng patnubay ni Chief Mentor Tim Cone, nakopo ng Purefood Star ang 4 sa huling 6 na PBA titles. In fact, I think we respected them too much in the first half, and that's why we played poorly. We won't lose any respect for them, but we can't play as though they're better than us. I think that they're good and we're good, and we look them in the eye and they look us in the eye, and we get into a full-on battle. That's just how it has to be. Hindi rin itinanggi ni Compton na malaking hamon para sa kanya ang patunayan na kaya niyang mapabilang sa mga dekalidad na coaches ng liga. Sa 4 na semi-finalists, tanging si Compton lamang ang hindi pa nakakapagsubi ng PBA Championship. No, I don't try to make things too much about me, Dennis. It's not about me. It's about the guys. What inspires me with players of character who put their hearts on the floor. It's not whether I get any personal glory. It has nothing to do with that. Hawak ang 1-0 lead. Muling makakaharap ng Alaska ang Purefood Stars sa Game 2 ng kanilang Best of 7 series bukas. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, inaasahang magiging pisikal naman ang salpukan ng San Miguel Beermen at Rain or Shine Elasto Painters sa Game 1 ng kanilang sariling semi-final series ngayong gabi. May report si Ms. Golda Tabid-Grospe. Aminado ang San Miguel Beer coaching staff na hindi magiging madali ang laban kontra Rain or Shine Elasto Painters sa semifinals ng PBA Governors Cup. Sa panayam ng PTV Sports, isang pisikal na serye ang inaasahan ni head coach Leo Austria sa matchup kontra Rain or Shine. Actually, pwede may focus sa game side because, it's really determined to win every game and they are very tough. Already for them, so I think it's hard to beat them. Bago ni Austria ang paghanga sa naitalang 7th consecutive semifinal appearance ng Rain or Shine sa Liga, bagay na maaaring bentahe umano ng karibal na koponan. Very experienced continuator dahil ilang beses sila nasa semi-finals at finals and sunod-sunod yan they're hoping na makapasok ulit sa final sila at ganun din naman kami kasi hindi mo pwedeng pabayaan. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang San Miguel Beer at Rain or Shine sa opener ng kanilang best semi-final series sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Para sa PTV Sports, Golda Tabid-Grospe, Telebisyon ng Bayan. Labis na ikinatuwa ni Global Port Batang Tero streak shooter Terence Romeo ang ulat na napabilang di umano siya sa Gilas Pilipinas pool. Ito'y dahil matagal ang muna niya ang pangarap na makapaglaro para sa national team. Nagbabalik si Miss Golda Tabid-Grospe.
Isang malaking karangalan para kay Global Port Batang Pier Point guard Terence Romeo ang makapagsuot ng national tricolors sa mga international basketball tournament. Ayon kay Romeo, matagal na niyang pangarap na maging bahagi ng national team, bagay na maaaring matupad matapos na mapabilang siya sa Gilas Pilipinas pool. Proud ako, masaya, siyempre. Hindi ko akalain na maririnig yung mga pangalan ko sa ganun sa yun nga, sa Gilas. So ayun, God's will kung ano mangyari, sobrang rin. Siyempre, sobrang willing ako. It's an honor para sa akin na mag-represent yung Pilipinas. Gayunpaman, mas nakasentro ang atensyon ngayon ni Romeo makasungkit ng kauna-unahang PBA Championship. Nag-umpisa pa lang ako. Kailangan hindi ako makontento kung nasan ako ngayon. Okay. Masaya ako kung nasan ako. Pero hindi kontento. Hindi pa ito yung gusto ko. Gusto ko maaari mag-move forward pa ako. Nag-champion, tapos yun nga, siyempre kung God's will, makapaglaro sa Pilipinas. Quarterfinal finish ang naabot ng Global Port sa PBA Governors Cup. Para sa PTV Sports, Golda Tabig Grospe, Telebisyon ng Bayan. Sa women's basketball, nangako ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na ipagpapatuloy ang pagsuporta sa Perlas Pilipinas team. Ito'y kahit padumanas ng medal-less campaign sa 28th SEA Games ang mga Pinay dribblers. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Ria Arevalo. Aminado ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na may pagkukulang sila sa itinadalang National Women's Basketball Team sa nakalipas na Singapore Southeast Asian Games. Kumopo ng silver 11 at 2013 edition ng SEA Games, tumapos lamang ng pang-apat sa Singapore showpiece ang Perlas Pilipinas. Ayon kay SBP Executive Director Sonny Barrios, dapat na umanong mag-move on ang lahat at kalimutan na ang medal-less campaign ng national team sa biennial regional meet. Again, learnings yun, and therefore, we need to see how we can prevent such quote-unquote disasters. No? I sat down with both the management and coaching staff of the Perlas Pilipinas team. What I'm sharing with you, I've shared with them. Tiniyak rin ni Barrios na ipagpapatuloy nila ang pagsuporta sa Perlas Pilipinas, gayon rin ang paglalatag ng long-term program para sa team. We leave it up to Coach Pat to present the training program to us para ma-evaluate. Yung composition ng team, I suppose he will do some tweaking. No? I will not say 101% i-retain niya. Wala pa kami doon. Basta ang alam niya, the challenge is there for the team to perform better. Sa ngayon ay naghahanda ang Perlas Pilipinas para sa pagsuong sa hamon ng FIBA Asia Women's Championship na gaganapin sa Wuhan, China sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Punta naman tayo sa volleyball. Tiyak naman magiging abala sa trabaho ang pamunuan ng larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Ito'y matapos na magdesisyon sila na ipagpatuloy ang paghatol ng mga national spikers sa mga internationals. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Naglatag na ng long-term program para sa national team ang larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Ayon kay LVPI President Joey Romasanta, hinati na umano nila ang trabaho sa loob ng federasyon, kabilang narito ang pag-scout sa mga bubuo sa coaching staff at national pool. Gayon na rin ang paglinya ng mga international tournaments na lalahukan ng pambansang koponan. Hati-hati na namin ang trabaho. Yung beach volleyball, si Lipat Neto Taiko, yung sa Vietnam tournament, pool, si Mr. Ricky Palud. Yung Coaches Commission, Atty. Ramon Manila, kasama niya sila Ariel Paredes at saka si Boy Marcelino. Unahin natin muna siyempre yung
pag-identify ng coaching staff, ano? Pag-identify mo na, nag-usap na kayo, I will consider the criteria for selection and with the coach's agreement and commitment, doon pala tayo makakatayo ng national pool kasi kailangan informa mo kung sino pipili. Samantala, mariing itinanggi naman ni Roma Santa ang ulat na hindi umano sila sinusuportahan ng Philippine Sports o PSC. Tama yung balita na hindi kami tinutulungan ng Sports Commission. At totoo po marami pong bagay na naman sila na naitulong sa amin. Kaya po isa nga yung paggamit natin dyan ng field sports. Yung tayo nag-under 23 kasama na yung kanilang mga tauhan. At yung administrator si Ma'am Willie Ibrahim na malaki na tulong sa amin. In terms of the requirements, particularly financial requirements, ngayon pa lang po kami nag-submit sa Philippine Sports Commission. Kaya wala po sila isang actionan dahil wala po kami sinasubmit sa today. Ang national men's at women's volleyball teams ay nagsagawa ng comeback sa nakalipas sa Singapore SEA Games, kung saan pareho silang dumanas ng medal-less campaign. Para sa PTV Sports, Aryan Malgari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, planchado na ang lahat para sa pagsikad ng Collegiate Conference ng Spikers Turf sa susunod na linggo. 12 koponan ang naimbitahang humataw sa torneo, kabilang narito ang University of the East Red Warriors na pumalit sa UST Tigers. Narito pong muli si Miss Arian Malyare. Official inclusion ng University of the East Red Warriors sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Papalitan ng UE ang UST Tigers na nag-beg off sa paghataw dahil sa conflict of schedule. Sa panayam ng PTV Sports, tiniyak ni Sports Vision President Ricky Palou na mas magiging mainit ang hatawan sa Spikers Turf dahil na rin sa suportang ipinagkaloob ng mga fans na nakalipas sa Open Conference ng Liga. Bukod sa UE, nagkumpirma rin ang partisipasyon sa Collegiate Conference ng Emilio Aguinaldo College, College of St. Benil, Arellano University, Ateneo de Manila University, Far Eastern University, University of the Philippines, De La Salle University, La Salle Dasmariñas, Mapua Institute of Technology at National College of Business and Arts. Ito pa, we expect the same, we're hoping the addition of Yuri will generate interest also, although we know USD is a bigger following, pero because of this magkaroon din ang following ng Yuri, so we're optimistic naman. Samantala, inanunsyo naman ni Palou na muling mapapanood sa PTV Network ang mga aksyon sa Collegiate Conference Turf. PTV4 should be may meeting ako bukas doon to finalize the airtime. Sa Hulyo at 13 itinakda ang opening ng Collegiate Conference ng Spikers Turf sa San Juan Arena. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Draymond Green mananatili sa roster ng newly crowned NBA champion Golden State Warriors. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Nagsimula na ang ligawan ng mga players at teams sa unang araw ng free agency kanina. At isa sa mga star players na nagpasya ng current ball club ay si Golden State Warriors forward Draymond Green. Narito ang report ni Haji Caaminio. Mananatili sa roster ng reigning NBA champion Golden State Warriors si forward Draymond Green. Ito'y matapos na tanggapin niya ang alok na 5-year, $85 million contract extension ng team. Isang restricted free agent, mas minabuti ni Green na makipagkasundo sa Warriors dahil may karapatan ang koponan na i-match ang anumang offer sheet na pipirmahan niya sa ibang team. Nag-average si Green ng 11.2 points, 8.2 rebounds at 3.7 assists sa Warriors noong nakaraang season. Samantala, pumayag na si free agent center Omar Asik sa 5-year, $60 million deal na inilatag sa kanya ng New Orleans Pelicans. Pipirma ng 3-year, $58 million contract sa Toronto Raptors si unrestricted free agent forward Paul Millsap.
4-year, $40 million contract extension ang lalagdaan ni restricted free agent guard Iman Shumpert sa Cleveland Cavaliers. Habang tinanggap naman ni veteran forward Paul Pierce ang offer na 3-year, $10 million deal para malipat siya sa Los Angeles Clippers. Sabayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Patuloy ang pananalasa ni defending champion Novak Djokovic sa men's singles ng Wimbledon Tennis Open sa London, England. Kagabi ay pinatalsik ng top-ranked Serbian star ang nakaduelong si unseeded Jarko Nieminen ng Finland 6-4, 6-2 at 6-3 tungo sa pag-abante sa third round ng grass court Grand Slam tournament. Naglaro sa center court ng All England Club, 5 beses na naka-break sa laban si Djokovic at sinelyo niya ang panalo sa pamagitan ng forehand winner sa kanyang unang match point. Ang susunod na makakatapat ni Djokovic ay si unseeded Bernard Tomic ng Australia. Sa Wimbledon Tennis Open pa rin, nagwakas na ang kampanya ni 11th seed Karolina Pliskova sa women's singles. Ito'y matapos na lumukod siya kay unseeded Coco Vandeweghe ng Amerika 7-6 at 6-4 sa second round kagabi. Inangkin ni Vandeweghe ang opening sa pamagitan ng pagdomina sa tiebreaker bago siya nakabreak ng isang beses sa sumunod na set. Ang third round opponent ni Vandeweghe ay si 22nd seed Samantha Stosur ng Australia. Target na makasungkit ng ikalawang career WTA singles title. Sa football, pasok na ang Team Japan sa finals ng FIFA Women's World Cup sa Canada. Ito'y matapos na maungusan nila ang England 2-1 kanina. Mula sa score na 1-1, disgrasyang na ipasok ni defender Laura Bassett sa sariling net ang atake ng Japan sa 92nd minute, kaya't hindi na iwasan ng mga English booters na maluha sa sobrang kalungkutan. Ang championship opponent ng Japan ay ang United States at ang kanilang enkwentro ay itinakda sa darating na Lunes. At sa cycling, professional suspension ng International Cycling Union o UCI si Italian rider David Apolonio. Ito'y matapos na magpositibo siya sa banned substance na EPO sa isang out-of-competition drug test noong isang buwan. Si Apolonio ay pumedal para sa second-tier team na Androni Ghiacatoli, isang cycling club na hindi kalahok sa 2015 Tour de France. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Sports Radio 918. Alam nyo ba na si center Benji Paras lamang ang natatanging player na kumupo ng Most Valuable Player at Rookie of the Year honors sa iisang season ng Philippine Basketball Association o PBA. Magkasabay na napasa kamay ni Paras ang dalawang prestihiyosong individual awards noong 1989 at ito ay habang naglalaro siya para sa Shell Turbochargers. Surprise! At nagbabalik ang PTV Sports. Yun ah. Kumusta naman, Miss Meg? Medyo maganda pa rin ang boses. Medyo okay na. Medyo okay na. Oo, kaya kasama na po natin ngayon si Miss Meg. Uy, sa mga nagtatanong po pala ng latest sa sa PBA semifinals, Rain or Shine ni San Miguel, naku. Sino lamang? 18. Sino? Ang lamang ng Rain or Shine. Nako. Wow. 49-31. Uy. Tambakan. Anyari? So, parang kagabi lang yan. Kagabi rin, tambakan din. First half. Puro sabay nakahabol. Tingnan natin ngayon yung San Miguel kung makakabalik rin sila. Masyado pang maaga para sabihin. Yes. Pampasuspense yan. Suspense. And speaking of suspense din nangyayari ngayon sa NBA. Matindi ligawan. Mga teams tsaka ng mga na free agent. Yes. Yan. At yan ata, may kinalaman question of the day. At go ahead, Meg. At ang ating question of the day is... Ayan. Anong masasabi ninyo sa unang araw ng NBA free agency? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports
or via our Twitter at PTV4_sports. Yun! Ang masasabi ko, ang yayaman nyo. Uy, oo nga. Ang dami kaya nagsasabi na parang ang yaman daw ngayon ng mga Kasi kaya nilang magbayad. Oo. Just to keep. Sana makapirma si Bobby Ray Parks. Oo. Sana nga. Chance niya na yun sa Dallas. Sa Summer League. Makikita natin kung kakayanin ba ng kanyang powers. Yeah, okay. Samantala mga kaibigan, tawag po kayo sa amin kung gusto po niyo marinig yung mga tinig. Yes. Ang ating pong number 0922-769-4722. Again, 0922-769-4722. Telephone number. Pero ang daming numbers At ngayon pa lang, sabihin na natin na pagka kayo'y nasagot namin, hinaan nyo na yung volume ng TV. Oo, para walang feedback. Para mas mabilis, di ba, yung oras ng conversation natin. Okay. Pero bago yan, dito muna tayo sa ating Facebook muna. From Oman Feliciano, sabi niya, overspending. Overspending ng mga teams. Talaga, pero nila yun Ganun sila kayaman. Habang palaki na palaki yung cap space ng mga teams, lalong lalaki yung mga salaries ng mga star players. From Ronel Garcia, sabi niya, United sina Pierce at Rivers. Balikan. Nagkaligawan, nagkabalikan. Okay. Parang sa Boston lang dati, Pierce and Rivers. Samantalang Francis Bonifacio Francisco, good evening PTV Sports. Dwayne Wade lipat na lang sa Cavs. James at Dwayne combo. Meron pa, Seymour. Di talaga matatawaran laro ng Alaska. King of comeback kahit mga referee kagabi. Di naman. Sige. Ay, yung mic natin malayo ata. Malayo? #Alaska men. Mukha namang aabot kung sakaabot ba? Sige. Yeah. Caller tayo. Hello, good evening. Wala pa. Wala pa. Yung sinasabi lang D-Wade to Cavs, ang alam ko, ang mas may mutual interest si Wade tsaka Lakers. Papayag ba siyang kakampi niya si Kobe? Papayag ba siya maglaro siya off the bench? Yan na nga. Hello, good evening, PTV Sports. Hello? Narinig ko yung voice. Hello? Yes, hello? Hello? Yes, sino po sila? Si Mike. Mike, okay. Mike, test. Sige, saan si Mike? Test, Mike. Mike? Tyson. Mike, wala si Mike. Test, Mike. 1, 2, 3. Sayang naman. Ako, sayang. Nasa linya na si Mike Sige, isa pang caller. Okay, yan. Ay, teka, medyo naghahang. Hello? Test natin. Test natin si Mike. Hello? Hello? Hello, sir? Ayan, may incoming. Hello? Good evening. Teka, basa muna tayo. Naghahang. Ating line. From Red Sugayan, sabi niya, grabe, daming overpaid, but that's what NBA is all about. May 90 million, 5 years, 85 million. Siguro the lowest na narinig ko yung kay Pierce lang na 10 million. Pero marami dyan mga players na babankrupt pa rin. Oo. Yung kalaya mo, 100 plus million na babankrupt pa. Di ba sabi nga nila, like, kunyari si Pippen. Yung inanong boses Si Scottie Pippen? Oo, di ba? Hindi, ano yun? Sige. Itong caller, Sige. Hindi yung boss. Okay, sige. Okay, yan. Yan na. Hello? Hi, good evening, PTV Sports. Hello, kuya. Hello? Pangalan? Ng Mandaluyong. Sino na po? Eric po ng Mandaluyong. Eric. Ng Mandaluyong. Apo. Eric. Anong sagot mo? Apo. Ano mo ba yung bet, ma'am? Yung Eric, nasa TV ka, nanonood?
Wala po. Wala. Nasa labas ako. Nakarinig ako ng tricycle eh. Para lumakas yung signal. Ang tanong natin, Eric. Sige, Mick. Anong masasabi mo dun sa NBA free agency? First day ngayon. Oo. Maganda po yan para maging balance yung mga team. Balance. Para maganda labanan. Okay. Pwede kaso, siyempre, yung mga lamang dyan, yung mga may pera, may salary cap, di ba? Nga po eh. Pero magiging maganda po rin dahil maraming magiging na mapapalaban ng Golden State. Okay, very good. So Eric, nasa labas ka? Opo. Meron po sana akong comment sa Ginebra. Okay. Sige po, ano yan? Bira yan, sige. Sana po, si Dave Marcelo, balik na sa Barao dun. Wala pong naibutulong eh. Wala ba? Si Dave Marcelo? Wala po eh, puro aircon. Ang NPA ang laro. Hindi kaya sa bubuin. Unang depensa. Unang conference pa lang Ginebra, yung pagbigyan na, Eric? Natalo dahil sa akin. Ang last game eh. Sanaas ka? So si Marcelo ang sinisisi ni Eric. Sinong gusto mo mapunta sa Ginebra? Sinong gusto mo mapunta sa Ginebra? O ikaw tatanungin na Eric? Saan gusto mong mapunta dyan? Si Abueva o kaya si Jared Dillinger. Jared, gusto mo yung mga palaban, ha? Oo, aggressive. Oo. Yung never say hindi yung tatamad-tamad. Saka mabibigat ang katawan. Tatamad-tamad ba sila ngayon? Tingin mo, kuya? Kailangan mo kasi ng Minerva yung magaling sa depensa, may passing ability para sa dalawa, kay Greg sa kay Japet. Para hindi nahirapan yung dalawa kasi lagi silang natutumpulsin. Kailangan merong may passing ability yung magdaanan sa kanila, may slasher. Na-screenan sila, na-screenan yung point guard. Para makakagawa sila ng point, wala kasing ganun. Okay. Sige. Pero sa coaching, okay ka lang? Opo, sana si Amy sana ma-trade na rin kasi wala rin naman tayo na habang tayo. Pinudang ko na rin. Sige. Bakit na ba? Mahina rin sa shooting. Sino? Amy dapat na-trade na rin kasi puro damlam ko alam na, wala walang shooting. Walang mahina sa dribble. Wala makasaan. Wala. So, gusto mo si Ellis Alis. Si Ellis Alis. Sige, Eric. Meron kang parang wala ka nang gusto matira sa Ginebra. Palitan na Admiral. Dalawa na. Para Okay, sige, Eric. Meron kang papatiin. Batiin ko lang po si Annabelle, yung asawa ko po. Ano, sweet naman. Ilan taon na kayo kasal, Eric? 5 taon na po. Wow! Going strong, ha? Going strong kayo, ha? Okay, di ba yung suggestion ko? Alin, yung 5 taon na. Hindi. Okay. Yung play kayo na dapat, wala may starter, may passing ability yung mga... Suggestion ko naman sa'yo, Eric. Nakagawa sila ng play. Eric, suggestion ko naman sa'yo. Suggestion ko, konting pasensya pa siguro dahil yung coach nyo bago pa lang Frankie Lim, di ba? Adjustment. Okay na po yun. Bago pa ang position, pero yung mga player, kailangan, magkaroon silang magkaroon sa train ng screen. Kasi nakapansin ko sa kanila, wala Kanya-kanya, nakatarang ka sila. Dapat may pasahan talaga. Dapat pasahan. Okay. Sige. Pass your paper. Eric, maraming salamat. Salamat po. Eric ng Mandaluyong. Mr. Trade, Eric. Mr. Trade. Ayan. Balik tayo. Fernandez Rebelde, sabi niya, the Lakers not signing big names on day 1 of free agency. Fail. Akala nila makakuha agad ng superstar big man sa free agency, kaya kinuha sa draft guard.
Hashtag nga. Na naman Lakers ko. Si Aldridge ang tinutukoy nila kasi yung day 1 ng Lakers, nakipag-meet agad sila kay LaMarcus Aldridge. And so far, sa nababalitaan natin, hindi daw nagustuhan yung president. Dun sa meeting na yon, hindi daw nagustuhan ni LA, LaMarcus Aldridge. Oo. Kaya, bakit parang sila rin yung mga players, parang pagkasama si Kobe, parang Oo. Diba dami ng free agent na medyo sinubukan dyan, di ba? Naniligawan. Marami niligawan. Wala rin. Hindi rin na, kuha. Oo. Ayan, sige. Even si DeAndre Jordan to gusto ligawan ni Kobe Bryant. Talaga? Oo, na maglaro pa. Yun dito, kasama siya, di ba? Doon kay Aldridge. Kasama si Kobe, di ba? Doon sa... kasama siya doon. Oo, sa table, doon sa panel. Yes. Okay. From Henry Tiokson, sabi niya wala pang buhay yung mga free agent ngayon na di naman sila binitawan ng mga team nila. Yan mga umalis sa team nila, puro mga maraming injury na. Sabi naman ni J. Fox ng anak, okay lang naman sana napunta na lang si Paul Pierce sa OKC. From Michael Andrew Guevara, free agency, I think, dagsaan na naman ang mga NBA teams, especially na nasa free agency. Leonard Nasarada, LBJ Buenas, makakuha sa kanya. Well, Cubs na yun kumbaga, lang siya ng contract niya. Nagpapapresyo. D-Wade, ganun din. Seymour. Daming sikat na free ngayon. Great. Sige, sikat ng basa pa bago mag-gano. From Tags Lopez Roloma, sabi niya, parang sinamantala rin nila ang laki ng offer ni Marcus at Jordan, pero ayaw pa rin mag-sign sa LA. Mga idol, nasa max na ba si Jumar salary niya? From Casa Damnam. From KSA, Kingdom of Saudi Arabia siguro ito, no? Yes, salamat. Sa Damam. Ang alam ko, last year niya Baka next year pa mag-market. Check natin, yung kay June Mark Harris. Basta alam ko marami ding expiring contract sa SMB. John Paul Francis. Ito. Si John Paul Francis Cardenas. Wala. Batiin niyo naman po ako, please. At Proverbs Tindahan, soaring Falcons basketball team sa Barangay 173, Caloocan City. Alright, and dito naman tayo sa ating mga caller. Isang caller. Hello, good evening, PTV Sport. Ano nila? Sino po? Si Prof! Kababasa. Sir Guevara. Prof! Balita. Yes. May pasok pa rin. May pasok pa din. May pasok rin, kanina. Kanina lang naman pala. Sige, Prof, anong sagot mo sa ating question today? Ano yan? Ano na ba ito yung kanina? Kababasa lang natin ito. Pero Prof, bye-bye. May question ko pala. Question pala. Okay, yung hindi nyo ba sa village. Yun na ba yung sa village? Ano daw? Sa village, tayo sa Ano yan? Prof, medyo nag-choppy ka. Choppy ulit. One more time. Okay, ano po? Sige, go ahead. Okay. Yung sa village po, sino ko yung sasali? Hindi sasali yung Lasal? Yung sa village. Village. Sa Village. Ano yun? Sa village po. Sa Shakey's Village. Sino yung sasali yung Lasal? Ay, sino yung hindi sasali? Player ba tinutukoy niya? Yung sa Shakey's Village po, kasi sa Iligit Conference, balita ko yung Lasal hindi lang sasali. Balita yung Lasal. Yung Lasal. Yung De La Salle daw, balita niya, hindi daw sasali sa Shakey's Village. Kino-confirm mo sa amin, parang ganon? Opo.
Yun. Ano ba yung sa babae doon? Kasi ang alam ko, kasi ngayon merong collegiate. Ang ganda, sa talaga kasali, yung nasan. Ano yun? Sa Spiker's Turf Sa Spiker's Turf. Pero yung sinasabi niya sa Shake is BB. Check natin, Prof. Bukas gawa tayo ng i-double check natin, okay? Alright, may tanong ka pa, mabati. Suggest mo sa Philippine Cup next season po sa PBA. Ano yan? Kung ano gano'n mo lang yung Philippine Cup? Double round robin? Tignan natin kasi bago na yung commissioner natin, si Commissioner Chito Salo, Chito Narbasa. So, tignan natin yung kanyang format kung sakali. Pamamalakad. So, bakit mas mahaba yung Philippine Cup yung sa mga instant meeting concern? Siyempre, ano po yun Philippine Cup, yung pinaka-prestigious. Kasi walang katulong ng mga imports, foreigners. Okay, Prof. Okay po, pabati na lang po. Sige, go ahead. Bumati mo lang yung mga teachers na katrabaho ko ng TV po. Okay, salamat, Prof. Ayun. Ayan, si Prof. Prof. Michael Guevara. Okay, sige. Kota na o basa pang isa? Okay na. Ang bilis siya. Kota na tayo. Wait lang. Kota. Maraming salamat sa Blue Blends. The House of Silhouettes, Pampered Push Premier Organic Shampoo, Cosmoculture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Defend of California Boat, Hinlock Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Thank you very much to Benedict Fulgar, to Roylan Frias. Maraming salamat po sa panonood sa episode natin ngayong gabi. Sa mga hindi naman po nabasa yung comment, pagpasensyahan niyo na po, talagang lagi po tayo nabibitin sa oras. Pero maraming salamat po sa pag-comment po ninyo. Love you kay Ginger, kay Ate Rosan, sa De Los Santos family, dyan po sa Nangka, Marikina City. Namimiss ko na din po kayo. Sa Pantua family, dyan po sa Liano, Caloocan City. Sa Kaaminyo family, sa Misamis Occidental, dyan po sa Tangub City. And of course, to Miss Aiza, I love you. Singit ko lang, Kate and Pat, nanonood sila. Ayan, okay. And to my wife, Queenie, I love you, Prince Ian, Prince Zoe, Mami Bays, Mami G, Daddy Dan, ang Malawi, Kuya King, at saka kay Kuya Bonso. Sports Radio Family, maraming salamat sa inyong suporta sa ating mga kasama dun sa BWBR 104.3, mamaya po 9 to 10 Sports Chat. Sir Mon Nunez, News Division. Uy, good luck. Okay, and okay na. Until tomorrow, ako po si Dennis Principe. Next, Magic kami. Dito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye-bye.